Congressman, opo, kaya ho natin, kaya natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. During the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya, hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Mga kabayan, binanatan ng batikang broadcaster na si Manong Ted Pailon itong si Akbayan Party List Representative Percival Sindanya, kaugnay sa maanumalyang BICAM report para sa 2025 national budget. Ano nga ba ang punot dulo kung bakit nasabon ni Manong Ted Pailon itong si Sindanya? Yan ang ating aalamin sa balitang ito. Samantala, nagpatotsyada naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kampo ng mga Duterte matapos ang campaign rally ng kanilang partido para sa senatorial slate kahapon sa baluarte mismo ni PBBM. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Nagpasaring naman ang Pangulo sa ibang mga kalabang kandidato. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Samantala, isa rin sa mga maiinit na balita ngayon ay ang isinagawang pagsasampa ng kaso sa ombudsman dito kay House Speaker Martin Romualdez Jr. at iba pa niya mga kasamahan kaugnay sa kontrobersyal at maanumalyang 2025 national budget. Ayon kay Representative Pantaleon Alvarez, sinampahan nila ng kaso itong si Romualdez dahil sa nakitaan nila ito ng tila questionable at blankong dokumento sa BICAM report na pinirmahan ng mga kongresista maging ang Pangulo ng Pilipinas na si PBBM. Sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Dahil dito bumwelta naman ang ilang mababatas sa ginawang hakbang ng grupo nitong si Alvarez at sinabi nila na panlilin lang o paghihiganti ang ginawa ni Alvarez matapos i-impeach ng Kamara itong si BP Sara at iakyat ang reklamo sa Senado. Ako kung tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Okay, you were present. Opo. Hindi ho ba dyan sa Kamara, lagi ho kayong may advance copy ng order of business, di po ba? Sa bawat araw po ng plenary session, no? May order of business. Opo, at nakalagay nga doon yung mga aaprubahan yung panukala, kasama po dito yung ratification ng pambansang budget. Yung po sinasabi na kung may kopya ka ng BICAM report is physically impossible na maibigay sa inyo ng House leadership kasi you have to print thousands of copies, di ba? Pages. Right? Kaya nga, during the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Manong Sir, sinek po natin yung ating pong sarili kasi meron pong
online na process po ng pag-disseminate ng both order of business, kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, malinaw po na yung naging bote natin na yun is to abstain kasi nga po, una hindi tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang nitong September, hindi ho kayo bahagi ng budget process, na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito ng Kongreso Lower House to ratify or not the BICAM report, mismo po sa online ng Kamara, hindi pa available yung BICAM report. Tama po? Do you confirm that? Yan po yung aking nakita po mula po sa ating Polseca. Tama. As of yesterday. Tama di po ba? Kasi po yung Congressman, opo, kaya ho natin Yes, natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. Dati-rati po kasi na hindi pa online yan, yung mga order business na yan, hard copy yan, papel. Dito po kasi ngayon online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya. Hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo manatay isang dahilan po yun. Kaya po tayo dito po sa ratification na ito. Opo. Just to answer my question, sir, please. Walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manatay din po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po? Yan po yung aking karanasan. Opo. As far as I know and as far as I'm concerned. Opo. Para lang humalaman natin na boboto ka, blind ka eh. Right? Blind ka eh. Paano ka boboto sa isang importanteng panukala na hindi mo man lang nasilip? Kaya nga yung sinasabi ng mga insertions, mga pagbabago, doon na nga po yun ang sinasabi ho dito na nangyari, di ba? Opo, kaya po nga ang nangyari ngayon, may naglalabas na mga sinasabing blanco yan. Gusto namin malaman, yung blanco na yun, kailan nakuha yung kopyang yun? Kung the fact na during the actual voting day, that is December 11, opo, wala pang available copy even online. Di po ba, Congressman? Wala po akong access at that point. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa, Congressman Percy Sendanya ng Grupong Akbayan. Salamat po, sir. Impeachment, kumpirmado ng hindi matutuloy. Tatapusin ang impeachment after pa ng SONA ni BBM. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano natin malalaman kung ano ang mga plano ni BBM sa bansang Pilipinas. Paano natin malalaman ang plano ni Marcos? Ano ang kanyang nasa loobin? Ipapakita ko sa inyo. Effective po nangyayari. Okay? Sige, pasok! Kinumpirma mismo ni Senate President Cheese Escudero na sa Hulyo na nila planong simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa naman ang prosekusyon na malakas ang mga ebidensya nila para ma-convict ang bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala raw balak ang Senado na humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni PBBM na handa siyang magpatawag ng special session habang nakabreak ang Kongreso. Ayan, ha? BBM, okay? Sabi niya, handa raw siyang magpatawag ng special session para dinggin ang impeachment trial kay BP Sara. Ito ituturo ko sa inyo. Paano natin malalaman ang tunay na saloobin ni BBM o kung ano ang talagang plano niya sa bansa, anong plano niya sa isang usapin. Alam niyo kung paano? Yung kabaligtaran. Pansinin niyo ha. Sabihin ko sa inyo. Una, sinabi niya ayaw niya impeachment. Pero natuloy ang impeachment. Sabi niya, walang barel na pumasok sa KOJC.
ang daming baril pumasok. Ang sinasabi nitong mama na ito, laging kabaligtaran. Tingnan nyo, takot. Takot sa hair follicle test. Walang sasabihin tong diretso. Hindi niya kaya kasing pareha silang magpinsan. Takot, duwag sa confrontation. Kaya ang gusto nito, laging kunwari magpapanggap na ayaw. Anong sabi niya? Bago nilaglag ng kamera at bago niya pinakain sa pating at buwaya si BP Sara. Sabi niya, nagpipresenta ako that I am your designated best friend forever. Ay, may pagkalukong-lukong tao ito. Meron mang BFF na ganyan? Forever nga eh. Alam mo itong mama na ito, ang salita talaga nito, tiksi 5. Saan ka nakakita ng forever, hindi umabot ng 1 buwan, pinakain mo sa buhaya, yung sinasabi mong BFF. Tingnan nyo, yung style, pinatanggal ni Sandro si Saldico. Remember that? Ang ipinalit? Si Kimbo. Anong usap-usaping kumakalat? Even my friends, even yung mga kaibigan kong vloggers sabi, may kiskisan ang Marcos at Romualdez. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Even my friends, sabi ko, arte yan. Maniwala kayo dyan, arte yan. Naguhugas kamay. Iyaan po si Marcos. Pag may gusto, kabaliktaran ang sinasabi. Tapos maghuhugas kamay. Pero ang katunayan na gusto niyan, yung kabaligtaran. Naiintindihan nyo? Pansinin nyo ang trending ni Marcos. Itaga nyo sa bato, balikan ninyo ako. Pag may sinabi yan, ang mangyayari yung kabaligtaran. Naghugas kamay lang. Kasi hindi niya kayang diretsuhin. Diba? Ayaw ng impeachment, nagka-impeachment yung anak niya unang pumirma. Eto, hindi raw siya magpapatawag ng sesyon. Sasabihin ko sa inyo bakit hindi siya magpapatawag ng session. Kunwari, kunwari magpapatawag siya ng session. Pero hindi yan magpapatawag ng special session. Bakit? Sa aking palagay, ayaw niya talagang matuloy ito. Itong impeachment na to. Una, wala silang numero ngayon dyan sa Senado. Wala sila. Kaya hindi yan magpapatawag ng special session. Ngayon, kung sakali man, tinopak ito, nabuang na kasi alam nyo kung bakit. Pansinin nyo, sino ba ang tumutulak ngayon sa impeachment ng matindi? Di ba mga NPA, mga makakaliwa? At mga dilawang tae? Yung mga inodorong dilawan, sila yun. At may kuntsabahan ng pula at dilaw. Paano magagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pain niya, ang mga Duterte. Ang pain niya, si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya, pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sara para siya'y kampihan ng dilaw. Papansin mo ngayon, pinakawalan si Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this, lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago kanlungin ni BP Sara. Hindi nga to nanalo kay Leni, tandaan nyo? Matagal nang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang to nanalo kasi kinanlong ni Sara. Sumali sa unit team si BP Sara, pero kung hindi sumali sa unit team si BP Sara, si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? Kaya alam ni Marcos yan.
hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali, at ako hindi naniniwala mangyari, but for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si BP Sara, alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga ma-eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niyan, pag na-eliminate ang Duterte, wala na siyang pains for dilaw. At alam niya, hindi niya kaya ang dilaw. So patatagalin nila yan. Hanggat kaya nilang i-hold until 2028 na pain ang Duterte. But the problem is, mali ito si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya, sobrang mahal ng Pilipino ang Duterte. Ang laki po ng nagawa ni PRRD sa Davao and at the same time sa Pilipinas. Game changer po si PRRD. Kaya kahit na, sabi ko nga kanina sa SM, kahit na matanggal si BP Sara, which I don't believe, pero kung sakali lang, patatakbuhin ng taong bayan si Basti, si Pulong. Di ba? Bakit? Ang problema, wala lang sa Duterte. Ang problema, palpak kayo, Marcos. So, naiintindihan nyo? Kabaliktaran to si Marcos. And alam niya yung naglalaro ito. Mamaya, marami pa akong i-explain patungkol dito kay Marcos. Habang nakabreak ang Kongreso kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. June 2 pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso. Pero ayon mismo kay Senate President Cheese Escudero, posibleng Hulyo na nila simulan ang impeachment trial. Hulyo na. So yan na yan. Unless, yan ang desisyon ng Senado, unless magpatawag na special session si Marcos, which I doubt. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So So after SONA pa. So after July 21, tapos na yung eleksyon. Kasi isa pang dahilan yan dahil posibleng maipanalo na nila yung mas maraming senador, kaya nilang makakuha na ng numero. Sa ngayon, wala pa silang numero eh. So hindi pa nila kaya yan. No? But I still believe na hindi ito itutuloy ni Marcos, hindi siya papatawag na special session. Kabaliktaran na naman ang sinasabi nito. Unless something happens na critical. Kasi itong impeachment na ito, wala silang planong ituloy yan. Nagkadisgrasyahan lang. Bakit? Nalagay sa alanganin si Tamba. Dahil kriminal po yung ginawa ni Tamba na nag-fill up ng blank items yung kanyang kamera. At wala pong galawan sa kamera ng walang basbas ni Tamba. Kaya malaking sabit si Tamba rito. Kaya pinilit nila ihabol. Pansinin nyo, ang tagal nakabinbin yung impeachment na yan. Even yung mga kaalyado nila sinasabing walang oras. Bigla-bigla nagpalit. So, wala talaga sa plano nila yung impeachment ngayon, as of now, as of this year, or as of this 19th Congress. Nagkabulagaan lang, pantakip nila doon sa blank items. Tandaan nyo, kabaliktaran, mamaya papatunayan ko sa inyo, binaligtad ulit yan. Ang sinisisi pa, yung timing netong demanda kay Tamba. Hindi. Baligtad. Yung impeachment nyo, ang pilit nyong pinangtatakip sa tunay na issue ng bayan. Doon po tayo ngayon nagkakaproblema. Napapansin nyo na yung galawan nila? Kaya ito special session, unless hindi yan ibibigay ni Marcos. Kabaligtaran po yan. Maniwala kayo, baligtad magsalita yan si Marcos. Unless merong may malaki na namang mangyayari. Na kakailanganin na nila yung special session, mamadaliin nila, bubuo sila ng pera dyan. Ma-impeach lang si BP Sara. Yan ang aking pananaw dyan. Alam mo, very crucial itong pangyayari ngayon, no? And again, I really believe, kasi may bumubulong sa akin eh. Papaalala ko lang. I really believe that there is something big will happen
at the end of February or early March. Abangan nyo lang. Kasi meron ako nadidilig na bulong. May bulong-bulong eh. Ha? So abangan lang natin. Baka pagka natuloy yung nararamdaman kong mangyayari, baka dyan pwedeng pumasok yung special session na sinasabi ni Marco. Dyan niya lang itutuloy. No, but, well, abangan natin. Ha? Kaya ako sinasabi to para at least pag nangyari, maalala nyo ko, sabihin nyo ko, Kotsoli. Sinabi niya yun. Okay? Again, paalala ko lang po, ito'y hindi para sa nagmamalaki. Ito'y nagpapaalala lang po kami na hindi po kami sumusuporta sa budol. Ang Banateros po, including me, ako talaga, never akong sumuporta kay Marcos. Ayaw ko sa talaga na may bahid droga.